Magandang gabi po sa inyo. Ito po yung bagong flasher natin na 2-in-1. Yung model po na support nitong flasher natin is yung bagong Globe at PLDT na yung model niya ay HG8145X6-10. So, ngayon, bago po tayo magre-refresh, tiyakin muna natin pong na hard reset po natin yung mga modem natin. Kasi hindi po siya gagana pag hindi po siya naka-default. Okay? Simulan po natin dito. Pag hindi nyo mabuksan itong shortcut, pwede nyo pong puntahan ng folder na to. Hanapin nyo lang po si Shadowtech na yung application niya. Ito. Then ngayon, nakasaksak naman yung PLDT ko. So, dito muna ako sa kay PLDT bago ako pupunta kay Globe. Then, usa po siyang maglalabas yung portal ni PLDT. Click lang natin yung initialize setup, step 1. Siya na po, hayaan nyo pong siya na mismong gagawa. And then, reload lang natin yung button na nasa taas para magla-login po siya. Okay? Ayan. And then, dito na po tayo sa sa step 2. Ang gagawin natin is magbibilan setup po tayo. So, pag nagbilan setup po tayo, lahat po ng step dito, so 1, 2, 3, and 4, ng 5, and 6, maliban po sa number 8 na button. So, hindi na po natin need yan. Pero, kung Gpon to ipon po tayo, galing po tayo sa step 1, step 2, and then step 3. Hanggang step 3 lang po tayo at pupunta na po tayo kay step 8 pag Gpon to ipon. Pero kung bilang setup po na ang gagawin natin is step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Yung step 8 po, hindi na po natin gagalawin. So, ngayon, magbibilan setup tayo para maunawaan nyo po. So, click na natin yung yung pagkatapos nito, hindi na natin ito ma-click. So, step 2 tayo. So, need natin yung i-upload yung firmware. So, flasher lang. And then, kay PLDT. So, bilan. And then, click po, upgrade. Wait lang po natin na yung progress bar na matatapos at maglalabas yung restart dito. Ayan. Pag nag-restart na po tayo, wait lang po natin yung modem natin na magre-reboot. Pag umilaw na po yung WLAN natin, ma-wait natin mga 5 seconds bago yung lumabas yung WLAN. And then, saka po tayo magpa-proceed. So, restart natin. Madali lang man din siya sundan mga ka-wifi kasi naka-sequence na po yung mga button dito. So, wait lang po natin. Hindi ko po puputulin yung video para masundan nyo po. Medyo may katagalan lang talaga magre-reboot si modem. So, antayin lang talaga natin pagtyagaan. Ito na po yung troubleshooting Note 12 Geo not loading. Yan, pag yung modem, huwag nyo po yung switch off. Kasi minsan, pag naka
naka-flag po yung power supply niya, kahit i-off nyo po, may base lang po sa experience namin, pag naka-plug lang yung kwan at saka isi-switch off, minsan po hindi po talagang totally patay yung modem eh. Wait natin yung 1 to 2 minutes. Plug the power supply back na in and allow the modem to fully reboot. Ayun na po. Lumabas na po yung portal natin. So, para mag-auto login po siya, reload lang po natin yung one page. Click lang po natin yung reload. Ayan. So, sa step 4 na po tayo. Tinanggal ko kasi yung step 3 dito eh. So, step 4 na po tayo. I-check lang po natin. Ito, lahat po. Para po ma-access mamaya si SSH. Hindi po telnet si PLDT. Hindi po telnet ang ginagamit ni PLDT kasi itong SSH. Ayan. Apply natin to. Ayan. So, gagawin mo natin tong bilan. So, click natin to. Tapos browse. Ito. PLDT bilan. Open. Update configurations. Hintayin natin kasi magre-reboot kasi si modem paglalabas na yung check dito. Ayun. Hintayin natin po ulit kasi magre-reboot si modem. Ang ginagawa ko kasi dito, pag nag-reboot dito sa bandang ito, si modem, ang ginagawa ko, hinuhugot ko muna yung power supply. And then, ibinabalik ko lang ulit. Hinuhugot ko yung power supply ni modem pag nag-restart siya. Habang naka-switch on naman yung power niya at binabalik ko at mag-o-on siya kusa. Kasi base lang po kanina yung sabi ko, minsan kasi hindi po talaga totally nagre-reboot si modem pa. Ewan ko lang anong explanation niya. Kasi kadalasan kasi ganun yung nangyayari. Hintayin lang po natin magre-reboot si ayan. So tapos na natin ma-reboot si ano. So yung IP address niya, hindi na natin siya ma-access. Para ma-access po natin si modem, click natin yung step 5. Ayan na. Ayan. Ayan, napapalitan na po siya. Nagiging static na po. So, click lang muna natin yung reload uli. Ayan. So, dito na po tayo kay bilan. Execute lang po natin si bilan. Kasi bilan naman po na i-set up natin. Ayan. Na-reset na po si modem. Ayan, bilan na po yan. Pagmasdan nyo po yung ilaw ni Los.
ay mawawala na po yung red light. And then yung para ma-access nyo po ito, yung tawag nito, Geo, para mapalitan nyo ulit yung password or ano, yung Wi-Fi name. So, ito po yung default niya na password. Andiyan naman po yun sa bandang kaliwa, sa baba, yung troubleshooting web geo na nasa baba niya. Yung username nito is admin PLDT at saka yung password naman 8 po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capital A, B, C. Yan po yung password para ma-access nyo po. 192. Pag ganito po, hindi po natin ma-access yan, no? Kasi minsan po, need siyang HTTPS. By default, lagyan po natin ng admin dito sa bandang admin PLDT at saka yung eto. So, paste lang natin. Ayan po. Na-access na po natin siya. So, wala na pong ipon-jipon dito. Kasi bilan po ang sineset up natin. Ayan po. Ito, nakaset up na po. Para mapalitan ito, yung Wi-Fi name, dito po kayo sa band steering, disable nyo lang po. Ayan. Tapos, balikan nyo po. Ayan. Pwede nyo na pong palitan yung Wi-Fi name at saka yung 5G. Ayan. Dito tama sa LAN, nakaset up na po yan as VLAN. Ayan. Ayan po. Dito naman, pwede nyo naman palitan to. Depende po sa system na ginagamit nyo. Sa akin kasi, solid talaga ako Wi-Fi 5. Since pagsimula ng Wi-Fi 5, talagang Wi-Fi 5 na ako. Pagsimula pa lang sa piso Wi-Fi. Ayan po. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sundan nyo lang po ito. Ito. Pag bilan, may bilan only naman po nakalagay for bilan. Ayan. Pag ipon naman po, wag naman po natin i-click si bilan kasi mag-jipon naman po tayo. Jipon to ipon. Dito lang po, initialize setup, software update, updates, ito. Itong tatlo po, wag na po. Dito, i-skip nyo lang po yung tatlo. Dito na po kayo sa kay step 8. Pasensya na po kasi ngayon ko lang po kasi natapos to eh. 2 days kong ginawa. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Bye-bye.